Ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Isa-isang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga senator na personal umano niyang pinaghatiran ng kickback mula sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. At live mula sa Senado, nandyan si Zandro Ochona. Zandro, mukhang mabibigat itong mga isiniwalat ni dating Yusek Bernardo dyan. Tama ka, Ninya. Detalyado nga yung pagkakalatag ng salaysay ni Yusek Bernardo at yung mga idinawit na dati at kasalukuyang senador, pinabulaanan ang kanyang paratang. Umpisa pa lang, inamin na ni Bernardo ang lalim ng kanyang nalalaman kaugnay sa umano'y katiwalian sa DPWH. I can confirm, based on my personal knowledge, that in some form or another, and on various extents, based on current setup, each and every DPWH official, employee from top and down the line is buffeted with various avenues of corrupt acts and practices. This would include high-ranking members of the department, such as secretary, undersecretaries, assistant secretaries, regional directors, district engineers, bids and awards committee members, engineers, inspectors, and all the way down to laborers. Bahagi rin ng kanyang salaysay kung papaano niya nakilala ang mga senador. Gaya ni dating Senador Bong Revilla na ninong ng kanyang mga anak. December 2024 anya nang personal siyang mag-deliver ng 125 million pesos na kickback sa bahay ni Revilla. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Nag-deliver din daw si Bernardo ng pera para kay Senador Nancy Binay. Pero hindi ito personal na tinanggap, kundi ang staff ng senador na may pangalang Carlene ang tumanggap. Upon full recollection, there were two deliveries. The first delivery amounted to 340 million at a house in Horseshoe Village, Quezon City. And the second delivery amounted to at least 200 million at another house, but also in Horseshoe Village, Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Inilahad din ni Bernardo na nagbigay siya ng pera kay Senador Chis Escudero na dumaan kay Maynard Ngu. Ito ay mula sa mga proyekto sa Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro at Quezon City. The complete list of projects for Senator Chis Escudero is worth 1.4 billion with 20% commitment. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex H. Inamin din niya na malapit siya kay Senador Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bunoan. Senator Jinggoy said, tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Sen Jinggoy responded, okay na ang 25%. Si dating DPWH at ngayon Senador Mark Villar, bahagi rin sa salaysay ni Bernardo. I was appointed Assistant Secretary of DPWH by former President Rodrigo Duterte in 2016 during the term of DPWH Secretary Mark Villar. As Assistant Secretary for Operations, I was assigned over the Visayas regions. While I was Assistant Secretary for Operations, I was introduced to Carlo Aguilar, a cousin of Sec Mark Villar. Yusek Cabral was already the Undersecretary for Planning Service when I became Assistant Secretary. As Undersecretary for Planning Service, Yusek Cabral was working closely with Sec Mark Villar for the allocation, listing, and budgeting of all the DPWH infrastructure projects. Bukod sa mga nabanggit na mga dati at kasalukuyang senador, may 20% rin daw na commitment na nakalaan kay dating Senador Grace Poe na umano'y idinaan sa isang kontraktor. Habang si dating Senador Sonny Angara may tinanggap rin daw na kickback na idinaan sa dati nitong staff na si DepEd Yusek Trigive Olivar. Pinangalanan din sina Congresswoman Mitch Kahayon Uy, Congresswoman Rida Robes at Congressman Zaldico. Nagpadala naman ng kani-kanilang mga pahayag
ang mga idinawit ni Bernardo. Git ni Poe, hindi siya kailanman na-involved sa korupsyon at umaasa siyang sisilipin ito ng DOJ. Sinusuportahan niya ang mga isinasagawang investigasyon kaya siya rin ang isa sa mga unang umattend ng ICI proceedings. Sinabi naman ni Makati Mayor Nancy Binay, tahimik na siyang nanunungkulan sa kanilang lungsod at pinabulaanan ang pag-uugnay sa kanya. Wala rin anya siyang empleyado na kayang gawin ang mga ibinabato sa kanya. Tinawag naman na malaking kasinungalingan ni Villar ang paratang ni Bernardo. Hiling niya sa publiko, huwag agad husgahan ng isang tao base sa iisang affidavit lang. Pinabulaanan din ni Angara ang pagdawit sa kanya. Git niya, hindi niya siya naging bahagi ng korupsyon sa loob ng 21 taon niya sa gobyerno. Ninya ngayong hapon ay pinagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee na makalabas pansamantala ang mag-asawang Diskaya para ngakunin yung ipinangako nilang ledger na isusumite sa komite. Nauna na kasi nilang sinabi na laman nito yung mga personalidad na kumubra ng kickback mula sa mga nakuha nilang proyekto sa pamahalaan at bago nga matapos yung pagdinig ay nakabalik na sila at inisa-isa nila yung 15 pangalan. Ito'y mga pangalan din na kanilang nabanggit na noon pa sa kanilang pagharap dito sa komite. Wala pang petsa kung kailan yung susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero mukha sa malamang meron parang susunod na pagdinig niya. So ano ngayon ang susunod na hakbang kaya ng Senate Blue Ribbon matapos pangalanan itong mga even former senators? Ano? Ipapatawag ba nila ang mga ito? Alam mo, wala pang nabanggit kung ano yung magiging susunod na hakbang. Pero batid din nila ninya yung naging video na lumabas mula kay ako Bicol Party List Representative Zaldico. At kanina nga, bago ako umere, ay na-ambush interview namin si Senador Ping Lacson at sabi nga niya ay walang probative value itong naging statement ni Zaldico dahil nga ito'y hindi sinumpaan at ito'y inilabas sa social media lamang at hindi rin ito isinumite dito sa komite. Ninya. And Zandro, kinonfirm ba ni Senator Lacson kung yan na ba yung dapat na surprise witness o iba pa? Alam mo, nung tinanong namin yan, tumawa lang siya. So kung ano yung ibig sabihin noon siguro sa mga susunod na araw natin malalaman. At sa mga nakalimutan na kung sino si Yusek Bernardo, malalim kasi siya. Imagine, 2016 pa, no? Hindi kasi nadawit yung pangalan niya before na nung kasama itong sila Alcantara, di ba? Tsaka si Bryce, di ba? And ngayon, ito balita kasi nga natin, talagang malalim talaga ang alam nitong si Yusek Bernardo. And even he himself admitted naman na hindi rin siya malinis. Zandro. Actually, yung bahagi nga ng kanyang affidavit kanina, talagang napaka-detalyado yung mga sinabi niya kung paano niya nakilala si Senador Jinggoy Estrada, kung paano niya nakilala si dating Senador Bong Revilla. Talagang napaka-detalyado. Kaya interesting kung ano yung mga sinabi niya kanina sa pagdinig. Oo, pero anong backup evidence niya dito? Kasi for now, these are all just words, ano? Zandro, ano? How strong are yung ebidensya na ipe-present niya laban sa mga nabanggit niya mga pangalan? Tsaka kumbaga panlumo dahil kilala natin yung mga binanggit niyang mga pangalan, yung iba talagang respetado, hindi wala namang bahid noon. Nakakagulat yung pangalan na iba. Nakakagulat, oo. Anong mood rin ngayon dyan sa Senado, no? After these revelations? Alam mo, dyan nga pumapasok yung sinasabi ng chairman ng komite, si Senador Lacson, na titignan nila kung ano yung relasyon doon sa mga nakausap nitong si Bernardo. Dahil kung yung ibang testimonya, hindi niya personal na inabot doon sa mga senador, kundi sa mga staff lang. So sa tingin ko, dyan susunod tututok itong komite kung mapapatunayan ba na talagang itong mga staff ng senador, ito ba talaga ay may koneksyon doon sa kanilang mga among senador? Kasi maaari naman na sila lang yung kumilos at umakto doon nga sa ipinaparatang ni Bernardo Niña. Jack. Okay, maraming salamat. Zandro Ochona, live mula sa Senado.